The Honorable Ko. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, gaya po ng ibang mga miyembro ng ating Committee on Justice, ako rin po ay gustong magpahayag ng dismaya no, sa naging developments ng sagot ni VP Sara Duterte. Sa ideal, no, meron pong dalawang impeachment complaints na kinakaharap si VP Sara. No, sana po ay nagkaroon ng oras, nagkaroon ng pagdetalye, ng pagsagot no, sa mga bawat paragraph, bawat recital of ultimate fact, no, bawat ground na inaakusahan ng publiko si VP Sara. Sana po naging oportunidad ito para namnamin no, ng House Committee on Justice, yung mga miyembro nito, yung iba't ibang posibleng depensa ni VP Sara Duterte. Yun nga po yung ating mga pinoint out doon sa discussions of sufficiency of substance and form. Hindi ito ang panahon para dito. Kailangan nating bigyan si VP Sara Duterte mismo no, ng kanyang pagkakataon or opportunity to defend herself according to due process. Nalatag po ng ating kinatawan sa Gabriela no, ng kababaihan na we went over and above, no? Dinetalye yung steps by which this due process is provided to the Vice President. And unfortunately, ang pagtingin ng representasyon na ito, she squandered that opportunity. No? Sa simpleng pagbigay ng kanyang response ad cautelam, no, na sinasabi lang niya na ito'y sagot, pero no waiver of all other remedies, pero kung iisa-isahin natin yung kanyang naging content doon sa kanyang answer, they are non-answers. They are continuously pagbalik doon sa and pag-harp on sa naging proceedings ng sufficiency in form, sufficiency in substance, no? And generally, mga habol sa naging proseso. Ito'y oportunidad sana para ang mga miyembro makapag-take talaga din ng pagkakataon na ma-appreciate yung defense ni VP Sara Duterte. Alas, hindi po ito pwedeng mangyari sa gantong stage. That is why, no, Madam Chair, no, I'd love to also exhaustively, no, provide rebuttals or ang ating pananaw dun sa kanyang mga depensa, no, and in defense of the grounds that we see exist for the proceeding of the impeachment complaint. So, sa kinatawan po na ito, there is basis for us to say there is sufficiency in grounds. Perhaps I can manifest later, no, ano po yung mga grounds na yon. But because, at least for now, no, ang dinedeliberate natin is yung sagot, no, and paano nito ma-i-influensyahan yung pagtingin natin sa sufficiency in grounds. No? Kailangan nang magpatuloy sa trial. Kailangan nang magpatuloy sa hearing on probable cause sa level po ng House Committee on Justice. No? Magkaroon ng compulsion kay VP Sara and the other witnesses no, para i-present na yung evidence dito sa harap ng House Committee on Justice. That's all for now, Madam Chair. Thank you, Honorable Ko. Again, I wish to state for the record that while some members wish to manifest on a per ground basis, just like what the Honorable Rodriguez did, I wish to share to the members that under Section 7, what is being determined is the complaint's sufficiency in ground. In other words, we will be later on voting on the sufficiency in ground of the entire impeachment complaint and not per ground. Nevertheless, the committee welcomes the manifestation on specific ground if that is the desire of the justice members. Any other member who wishes to manifest on the sufficiency in ground of the third impeachment complaint? The Honorable Tino? Maraming salamat, Madam Chair. Ikaw maaaring panindigan ng kinatawang ito na sapat at matibay ang mga batayan o grounds upang ituloy ang proseso ng impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Particular dito sa third complaint at maging dun sa fourth complaint. Unang punto, pinapahiwatig ng kanyang tugong isinumite ng ad cautelam with caution ang kanyang plano ngayon pa lang na i-discarril na ang proseso
at takasan ng pananagutan sa pamamagitan ng pagtakbong muli sa Korte Suprema. So yun po ang ibig sabihin nun. Kaya nananawagan po tayo hindi lang sa Justice Committee kundi sa House na kailangan panindigan natin ang ating poder, no? Our power as a co-equal branch sa proseso ng impeachment. Hindi dapat tayo pumayag na muli na namang madiskaril ng isang desisyon ng Korte Suprema ang impeachment. Pangalawang punto, kapansin-pansin ang kawalan ng tahasang pagtanggi sa mga mismong paratang laban kay Vice Presidente. So walang tahasang pagtanggi ang Vice Presidente sa mga aligasyon. Hindi niya kailanman sinabing hindi totoo ang mga akusasyong ito o inilatag kung ano ang tunay na nangyari. Nagtatago lamang siya sa likod ng mga pamibiloso po ng mga abogado at teknikalidad tulad ng kawalan umano ng due process at ang kapusan daw ng ebidensya laban sa kanya. Pilit niyang iginigit na walang ultimate facts ang mga reklamo at wala raw siyang dapat sagutin. Ngunit pinabubulaanan ang pahayag na ito ng mismo sarili niyang mga sagot. No? Nagawa niya for example na talakayin ang mga usapin ng command responsibility, no? Ang kung katanggap-tanggap ba o hindi ang ebidensya, at ang maging yung timing ng aksyon. Pinatutunayan lamang nito na malinaw ang mga akusasyon at lubos niyang nauunawaan ang bigat ng mga ito. Isang malaking panlilinlang ang pagdadahilan ng Vice Presidente na dapat munang hintayin ang pinal na desisyon ng Commission on Audit o ng mga korte bago umusad ang impeachment. Pilit niyang binabaluktot ang katangian ng prosesong ito. Mas mataas ang pamantayan ng serbisyo publiko kaysa sa simpleng kawalan ng final judgment mula sa korte. Hindi ang pagiging malaya sa hatol na kriminal ang sukatan para sa mas mataas na posisyon, sa mga pinakamataas na posisyon, kundi ang pananatiling karapat-dapat sa tiwala ng taong bayan o public trust. Hindi sapat na sabihin na hindi naman ako convicted, therefore hindi ako dapat ma-impeach. High public office demands a higher standard. Kaya nga po isang ground yung for impeachment, yung betrayal of public trust. Sinasalamin ng ganitong palusot ang katangian ng mga umaabuso at nagnanakaw sa pondo ng taong bayan ng mga public officials na nagtatago sa likod ng mga batas habang walang awang pinagkakaitan ng batayang serbisyo ang mamamayang Pilipino. Walang batayan ang pag-iyak niya ng kawalan ng due process. Nabigyan siya ng abiso ng komiting ito, binigyan siya ng pagkakataong sumagot at nakapagsumite nga siya ng kanyang panig. Sa kabilang banda, nais po nating irehistro at nagpapahayag tayo rito ng mahigpit na reserbasyon sa pagsama ng mga paratang ng sedition, destabilization at kaugnay both in the third as well as the fourth complaint bilang mga batayan o grounds sa reklamong ito. Madalas na ginagamit ng mga nakaraan at ng kasalukuyang Marcos Jr. administration ang mga paratang na ito upang supilin ang lehitimong pagtutol para patahimikin ang mamamayan at gawing sandata lalo na laban sa mga progresibo at sa tunay na oposisyon. Hindi natin dapat pahintulutan ang pag-abuso sa mga kasong ito para sa pampulitikang panunupit. Pilit ding binababa ng Vice Presidente
ang antas ng pagdinig sa pamamagitan ng paghingi ng mga ebidensyang pangkorte sa yugtong ito. Ginagawa ang pagtimbang sa mga testimonya at ebidensya sa formal na paglilitis sa Senado, hindi sa panimulang pagsusuri ng komiting ito. Hindi sapat na dahilan ang kawalan ng court-grade evidence upang patayin ang reklamo sa ngayon. Nahasang paglapastangan sa mamamayang Pilipino ang paggamit ng ganitong mga taktika upang iwasan ang pananagutan. Umaalingaw-ngaw ang panawagan ng mamamayang Pilipino para sa hustisya. Kinakailangang harapin ng Vice Presidente ang formal na paglilitis sa Senado. Dapat ipagpatuloy ng walang pag-aatubili ang prosesong ito upang mabunyag ang buong katotohanan at mapanagot ang dapat managot. Maraming salamat po. Thank you, Honorable Tino. The Honorable Nasal.